Ito po, pakinggan nyo. Kilala nyo po ito. Hindi, imposibleng hindi. 17 years na siyang naglilingkod sa bayan. Walang bahid na record bilang isang mambabatas at isang public administrator. 23 years old lang po siya na maging Vice Governor ng Ilocos Norte. At pinagpapatuloy niya, bumalik ang kanyang pamilya noong 1992 bilang kinatawan ng 2nd District ng kanyang lalawigan. Isinulong niya ang Philippine Youth Commission para sa mga kabataang Pinoy. Nagpaunlad ng mga kooperatiba para sa mga guro at magsasaka. Mga kababayan, narito na ang tuloy-tuloy na mag-aasikaso sa atin. Zamboanga, tuloy-tuloy mag-aasikasong Bongbong Ferdinand Bongbong Marcos! Maraming salamat sa napakainit na binigay ninyong salubog sa akin. Nagkamali ako ng pasok. Imbis na dito sa likod, tumahan ako dun sa harap. Dito ako tumahan, ang daming tao. At saka kinakamayan ako, muntik ako mahubangan. Akala ko yung mga dalaga umihila sa akin. Puro lalaki yung umihila sa akin. Maraming salamat at napakasigla ng inyong binigay sa akin na salubong at saka grupo ng Nacionalista Party na pinangungunahan ni Senator Manny Villar. Ako nga ay isang kandidato para sa Senado at ako ay tumakbo dahil sa naging karanasan ko sa Ilocos Norte as Governor na 9 na taon. At kung sa panahon ko, ng panahon na yun, ay aking naging pakiramdam na palayo ng palayo ang gobyerno, ang national government sa taong bayan. Dahil po kami sa local government, naririnig namin sa tao ang pang-araw-araw nilang mga problema. At ang mga problema na nararamdaman at dinadanasan ng ating mga kababayan ay napapansin namin ay hindi man napapag-usapan sa Maynila sa mga matataas na opisyal. Hindi na nila napapag-usapan na patibayin, paano nila patitibayin at pagagandahin ang ating agrikultura para hindi na tayo mag-import. Hindi nila napapag-usapan ang pagdagdag ng mga schoolroom, ng mga teacher, ng mga libro para maganda ang maging edukasyon ng ating mga kabataan. Hindi natin naririnig sa kanila na sila ay maglalagay ng malaki at malawak na infrastructure program para tulungan ang ating ekonomiya. Hindi natin naririnig sa kanila kung paano sila magdadala ng trabaho para sa ating mga kababayan na naghahanap na hindi makahanap ng trabaho. Wala tayong naririnig na pantiyak para sa kalusugan, health insurance. Dahil ito para sa akin po, hindi tama na may isang Pilipino na mamatay dahil wala siyang pambili ng gamot, wala siyang pambayad sa doktor. Kailangan bigyan natin ng health insurance ang buong Pilipinas nang sa ganun, libre ang gamot, libre ang pagpagamot. At ang isa pang inaalala po ng ating mga kababayan na hindi natin naririnig na binibigyan ng pansin sa matataas ng ating mga matataas na opisyal ay yun ang lumanagganap na korupsyon sa ating gobyerno. At ito po ay mga problema na hinaharap natin na hindi binibigyan ng solusyon ng national government. Kaya naman po, ito po ang naging dahilan kung bakit ako tumakbo dahil aayusin natin, aasikasuhin natin yung nagawa ko po sa Ilocos Norte, gagawin ko po sa buong Pilipinas. Kaya naman po, kahit na totoo nga ang sinasabi ng iba, na lahat ng kandidato ay tumatayo sa harap, nangako at nagbibigay ng mga magagandang plano. Eh kanila, ano kaibahan ni Bongbong Marcos? Ganun din naman, tumatayo dyan. Nangangako, nagbibigay ng magandang plano. Dahil po may pagmamalaki ko naman. Pag sinasabing aayusin ang agrikultura, nagawa ko na po yan sa Ilocos Norte. Pag sinabi yung health insurance, doon po sa amin sa Ilocos Norte, 100% ng pamilya sa Ilocos Norte, libre ang gamot, libre ang pagpagamot, bayad po ng provincial government. Pagka pinag-usapan ang mga trabaho, saan kukuha ng trabaho, napapag-usapan, nagawan din namin ang solusyon yan dahil pinalaganap namin ang turismo at ito po ay nanganganak ng maraming hanap buhay. Ito ay nagbibigay ng maraming pagkakataon sa ating mga kababayan. Kahit po yung brownout,
Kami po ay meron din kami naisip solusyon dyan doon sa amin. Nakita nyo ba yung aming windmill doon sa Ilocos Norte? Yung parang malalaking electric fan doon sa ano. Hindi po yun electric fan, yung po ay windmill. At pagka umiihip ang hangin, pinapaikot na yung windmill, nagkakaroon na kami ng kuryente. Kaya po, ito ang aking mga iniisip na gawin. Ito po ang ating ito ang kailangan natin bigyan ng pansin. At kung ako po ay mabigyan ng pagkakataon na umupo bilang isang senador, ito po ay gagawin natin prioridad. Ito po ay hahanda natin ng mga solusyon at paaalaman natin sa ating mga matataas na opisyal. Ang trabaho nila ay hindi mamulitika para tulungan lamang ang kanilang mga kasama sa partido, para labanan lamang ang kanilang kalaban sa politika. Ang trabaho nila ay tumulong sa taong bayan, magbigay ng solusyon, at yan sa ganyang paraan ay maging mas maginhawa ang buhay ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Kaya po, sana po, sa tuluyan ninyong suporta, sa tuluyan ninyong pagkakaisa, ito po, itong pagkakataon natin na pagkatagumpay sa Mayo 10, number 32 po, Bongbong Marcos, huwag niyong kakalimutan. For President, Senator Manny Villar. For Vice President, Senator Loren Legarda. At ang aming pong mga kasama na nationalista senatorial party bets, kasama rin doon po, kasama namin sa grupo, ang inyong butihing congressman, si Congressman L.P. Fabian, kaibigan ko at alam kong magaling dahil nakikita ko sa House of Representatives. At buong nationalista party state po, inyong abang lingkod, Bongbong Marcos po, number 32 sa inyong balota.